Pa-ano ako sir, Ano pa nga ba yun, sir? hindi ako makapag-share. Okay, sir. Na-share ko na, sir. Okay na, sir. Try mo, sir, Ernie. Okay na. Ayan sir, kita niyo ba? Yes, sir. Kita na, sir. Kita. Actually, yung cable sizing, madali lang naman to. Yung ginawa ko dito is same, sinama ko lang dun sa table. Bali yung may ginawa akong table na cable sizing up to short circuit, yun yung ginagawa ko. So, cable sizing, dapat hindi, importante ito pero dapat hindi kayo masyadong magtagal dito. Kung paano lang yung ginawa namin ng batch 14. So, cable sizing, ang pinaka-reference natin is yung BS7671. Yung meron naman siguro kayong kopya nito. So, kailangan lang nating malaman yung mga factors na kailangan nating consider pag nag-design tayo, size tayo ng cable. So, may 5 nakasulat dito as per. So, ambient temperature, soil thermal resistivity, group of cables containing more than one circuit, type of conductors, and methods of installation. So, isa-isahin natin tong mga factors na to. Bale, so ito yung pinaka formula. So, yung IZ or yung cable conductors current carrying capacity should be greater than the IT, which is the calculated carrying capacity. So pag tayo nag-cable sizing tayo, yung pinaka reference natin is yung IM, which is ang nominal current ng protective device. Dapat mas mataas yung cable current carrying capacity ng compared sa protective devices, yung circuit breaker. So IN is divided into CA, which is the correction factor of ambient temperature, plus CS, which is the thermal resistivity of soil, plus CG, which is the corrective factor of cable grouping, CI, thermal insulation, CD is for burial depth. Actually, itong burial depth, considered na to siya, basta ipakita ko lang din kung yung parang table nun sa reference. Tapos, thermal insulation at saka factors. So, yung IN, halimbawa, yung protective device, i-divide nyo lang sa mga factors. So, yung mga yung mga reference niya, ito, yung ambient temperature, anong ambient temperature mo, depende sa insulation na ginagamit mo. Ito yung mga values ng CA. So, usually 70 degrees Celsius thermosetting. So, kung ano yung ambient temperature nyo na naka-specific sa area. So, dito yung i-select. Tapos, yung sa thermal resistivity, ito, lahat ng ito, dito sa BS, sa
70 GS ano yun? GS 7671. Meron naman siguro tayong reference nun. Tapos ito, factors rating, thermal resistivity sa sa cable board. Then CD, correction factors for the depth of burial. So, ang ang consideration ko kasi dito yung sa is 0.7 meters. So 1 lang din siya. So 1 lang din yung so yun kung may mga halimbawa special cases dito rin nyo i-specify yung values ng CD. And then sa CG, sa cable grouping, ito kung paano nyo nilagay yung cable. So kung it's either bunch on air, on a surface, embed or enclosed, or single layer on wall, yung nasa lang siya, nasa wall or nasa floor. Single layer on multi-core or not perforated horizontal or vertical cable system tray. Ito usually sa mga industrial, ganito yung ginagamit. Pero sa residential, single layer on wall lang siguro, depende lang sa amin. So, dito nyo lang titignan yung mga values ng Tapos, single layer, multi-core, and ladder for clips, yung mga cable threads. Yun yung sa CG. Tapos sa CI, sa CI, sa thermal insulation, itong mga values na to is galing sa DUCAB. So, DUCAB yung ginamit na cable ko. So, dito ako kumuha ng reference ng Tapos, yun sa cables install, meron ditong parang dun sa values ng CC. Pagka pagka yung CC mo is installation method in the ground or buried direct, so CC should be equals to 0.9. For cables installed above the ground, so 1 siya. So ang consideration ko dito, industrial naman yung project is 1. So depende sa inyo kung ano yung value, it's either CC is equal to 0.9 or 1. So yun lang, yung pinaka-formula niya. Ito lang yung pinaka-susundan natin na formula. Tapos base sa mga factors, magbabase lang din yung values niyo. Papakita ko na lang sa inyo yung ginawa kong table. So, ang ginawa ko sa akin is pinag-isa ko lahat yung yung sa cable sizing, voltage drop. Mas maganda kasi yung Sir Ernie, walang naka-share, sir. wala. Tapos na yung sa slides, bali papakita ko lang yung Okay, sige. ginawa ko sa Excel. Ito yung ginawa ko sa Excel. Bali, ewan ko lang kung anong ginawa nyo. So, yung sa akin kasi is napakarami, industrial project kasi ako. Dito, nilagay ko na lahat yung itong mga protective device. Ito yung sa naman to sa DB ng mga values nung yung single line yung
yung mga panels ng mga values. Dito, meron na akong ganito. Naka-formula na siya. So, mas madali ko siyang makikita kung ilan ang values na lalabas sa IT. Pagka titignan mo dito sa dulo naman, meron na akong IZ. Ito. Meron din ata itong effect na ginawa ko na pagka mag-compare siya, pagka mababa, magpupula siya. Tapos, ang cable sizing kasi maapektuhan din yung sa voltage drop. Meron kasing effect yung voltage drop pagka halimbawa yung cable sizing nyo is parang yung sa calculated nyo is okay na. Pero pagdating nyo sa voltage drop, medyo mababa yung mataas yung voltage drop. So kailangan yung mag-adjust sa sa cable size. So dito makikita ko agad yung values ng voltage drop ito. So mas kung marami kayong DBs, mas maganda ganito na lang yung niyo, yung diskarte para pag nag-adjust kayo dito sa cables ng size ng cable sizing pag nag-voltage drop na, mas madaling makita kasi ito pagka pumupula to, parang ginawan ko lang siya ng formula. Tapos ito kasi pagkadating natin sa load flow, continuous din to eh. Ito, may load flow na rin ako dito. So nasa isang sheet na lang siya. Kasi pagka sa load flow, kailangan din natin ng mga values ng cable. Ganito. So, may mga tanong ba sa cable sizing? Dapat sa cable sizing? Kasi pagka medyo nagkagulo yung cable sizing, apektado na yung voltage drop, load flow, papunta na sa circuit kasi naman ito sa parang mababago rin yung flow. So may mga tanong kayo kung baka may maitulong kami sa inyo. Pero cable sizing, yun lang yung formula na na yung pinakita ko, doon lang magbase. So Sir Leslie, may iba naman silang topic sa grounding and bonding. Meron sir, nasa later pa yun lagay eh. Kasi Actually, ang cable, kasunod nung sa yun, kaso hindi daw ready si Paul eh. kasi ang part din yun ng ng cable sizing, yung grounding and bonding. So may mga mga tanong sa cable sizing? Kaninong PER ba ang reference nila, Sir Leslie? Kayo? Hindi sa akin kasi design yung akin eh. Kay Frederick ata, kung di ako nagkakamali. O Abu Bali, sir, Dhabi? ang binigay sir, Abu Dhabi kay Sir Frederick, Abu tsaka kay Dhabi. Sir Jacob na binigay. So, may mga mga special cases ba sa inyo sa PER? Halimbawa, yung mga power plant. Wala naman ata Sir Ernie. Meron pala si John. Tama ba? Wala si Sir Jan eh, pero Substation kasi yung kay John eh. Hindi siya oh, yung mga building. substation kay Sir Jan.
Kay Sir Wala. Gilbert naman sir, power ano lang. Kanino kay? Kay Sir Gilbert sir. Yung Oh, puro motor yata yung sa kanya sir. oh, pero same lang naman ang atake na, no? Ang kakaiba lang ang atake si Jan siguro, tsaka si, ano pangalan nun, sa may district cooling, si J-Rold. Sir, si Sir Gerald. Ano, same atake lang ng sa building naman halos yung mga iba. Actually, si Tapos may, Ernie, ano, solar yun sa kanya, may additional siya. Ano? oh, yun sa akin, solar, may separate ako na cable sizing sa solar power plant. Gumawa kami ng yung isang chapter sa solar power plant. So, yun, parang iba rin yung atake ko doon kasi ano, directly buried yung itong sa ano kasi sa factory is ano, naka-cable tray. Pero pag halimbawa may mga instance sa inyo na dumaan ng cable tray, dumaan ng ano ng directly buried, i-consider mo yan yung ano, yung pinakamataas niya na ah, current carrying capacity para medyo safe yung ano, yung design. Ilahatin niyo na kasi yung sa akin parang dumaan siya ng cable tray tapos dumaan siya ng ano, ng underground, directly buried. Pero consider ko lang na directly buried para medyo mataas din yung current capacity, carrying capacity ng cable. So, yun lang naman ang sa ano, sa cable sizing. So, yun is, Sige sir, meron mag-add pa ba? tayo sir, pero direct TR na. Share ko lang yung screen ko. Kaya lang, hindi pa. Okay. Nakita niyo sir yung sa TR ko? Yes sir, kita. Okay. So, bali sir, idadagdag ko lang para na rin sa ano, yung application ng voltage sizing. Ano. So, ang importante lang naman tatandaan natin dyan, itong tatlong element na to, IB, which is yung designed current, IN, yung protecting device, and yung current carrying capacity, which is IZ. So, in general rule, sa pagsasize ng cable, ang nakalagay niya, sabi niya yung IB is is equal or less than to IN and less than or equal to IZ. So, alin ba yung IB? Diba? IB yun yung design current of the circuit. Diba sa load calculation nyo, doon yung makukuha kung ano yung total connected load nyo in terms of ampere and volt ampere, di ba? So, given na yung yung voltage nyo sa project, which is 400 volts, and then pag nakuha mo yung VA ng load flow nyo, tulad ng pinakitang table kanina ni Sir Ernie, makukuha nyo na yung rated current ng total circuit nyo. So, sabi niya dapat yung total design current of the circuit and the rated current setting of the protective device, yun naman yung IN, ito yung isa sa mga, ito yung pinaka-basis actually, yung protective device sa pagsasize ng cable. Sabi niya dapat yung cable current carrying capacity, which is yung ampacity niya, makikita niyo sa table ni DUCAB, let's say, dapat laging mas mataas yung ampacity ng cable kaysa sa OCPD device. Yun ang ayon yun kay BS 7671, ano? Kung makikita natin, which is yung ginamit nating basis sa calculation natin. Hindi lamang sa TR, syempre pati rin application dito sa IDEWA. Yun din ang pinagbasihan niya sa cable sizing. So, ito pala siya. The design current of the circuit is IB. IN is the nominal current or current setting of the protection device. And IZ is the nominal current carrying capacity of the conductors.
So ito yung basis niya, BS7671 Appendix 4. Sabi niya, ito yung 4 na parameter sa selection ng cable na gagamitin sa system. Una, yung ambient temperature. So actually medyo masalimuot itong ambient temperature na to, no? Kasi dito sa UAE, yung ang BS7671 and yung ANSI, base sila sa US and British, base sila sa 20 degrees, kung di ako nagkakamali, 25 na ambient temperature. Whereas sa UAE, ang ambient temperature natin is 50 degrees Celsius ang consideration pagdating sa calculation nito. Kaya dito magkakaroon pa kayo ng halos mga conversion. So, ang isa pa ay yung soil thermal resistivity. Ang soil thermal resistivity naman, applicable lang to kapag yung cable nyo is underground. Ano? Paano ba malalaman pag underground yung cable? Pag nasa cable trench, underground ba? Type direct burial ba siya? Hindi, di ba? Yung mga type DB, yun yung, or type direct burial, ibig sabihin walang conduit o walang mga concrete encasement, yun yung mga underground cable na consideration natin. So alin ba yung mga type DB? Yun yung mga anong tawag dito? Lead sheet cable, di ba? Lead sheeted cable. Yun yung mga may additional na lead na insulation. Pag binuksan mo yun, talaga napakatigas at napakamahal ng kable na yan. Ang hirap i-bend. Ang pangatlo naman, grouping of cables containing more than one circuit. So for example, sa isang project, kung planta o let's say high-rise building, sa isang cable tray, hindi naman isa lang ang dadaan na kable hindi naman isang circuit lang ang dadaan sa isang cable tray, di ba? Lalo na kung riser yung cable tray. Minsan, 5 SMDB dadaan sa isang cable tray, di ba? Depende sa specification ng project. Meron namang mga project na isang cable tray, gusto nila is dedicated sa isang circuit lang. Pero ang normally, as per site installation naman, kung ang routing ng mga kable is cable tray, ibig sabihin more than one circuit ang dadaan sigurado doon. Most likely kung nasa roon siya. Lalo na kung main cable tray siya. Number 4 is type of conductor to be used. So type of conductor means aluminum or copper. And then additionally, yung mga insulation nila, di ba? Ano ba yung mga insulation? Merong mga steel wire armored, merong mga lead sheeted, merong mga copper tape armored, di ba? So kung indoor naman, bihira na yan maging steel wire armor unless sa mga industrial plant. Pero sa industrial plant din, hindi rin naman nire-require na maging steel or aluminum wire armored yung mga cable, lalo na pag indoor. Normally sa outdoor lang. Pero kapag partially magiging outdoor, syempre consideration na rin na steel wire armored siya kasi partially indoor siya, outdoor siya. Then method of installation. Yun nga ang sinabi ko, sa soil thermal resistivity, yung method of installation is either underground or overhead or in the air. Pag sinabing air, ibig sabihin nakahang siya sa hangin. Hindi, di ba? Naka-cable tray siya or naka-conduit. Basta hindi siya encased sa concrete, ang ibig sabihin ng method of installation mo, consideration mo is sa air. So ito yung mga derating factors na i-discuss na rin ni Engineer Ernie. So yung mga correction factor na to, CI, CS, CD, and CF, base rin siya dito, di ba? Doon sa formula ni BS7671. So sabi niya, IT is the tabulated current carrying capacity. IN is the normal current of the projective device. Yung CA naman, correction factor for ambient temperature. CG, cable grouping, and CC, correction factor for the type of installation. So ito yung diagram for conductor size, design method. Yung step 1 niya, sabi niya, select IN is greater than IB. So kung yung IN ko rated ng protection device ko is 32 ampere, di ba? Dapat ang magiging IB ko is greater than 32 ampere. So si IN 32 ampere and yung IB naman which is yung 28 ampere na siya, di ba? Kaya lang sino itong nag-message sa akin. Kaya ko lang, okay, importante. Okay. So yung step 3 niya, sabi niya is IZ from cable data. So si IN, kung kita niyo 32 ampere, IB is yung load, di ba?
Yun ang step 1, select IN is greater than IV. So dapat mas mataas lagi yung protection device mo sa load mo, di ba? Ano mangyayari kapag mas mataas yung load mo kaysa sa protection device mo? Hindi niya mapoprotect yung hindi niya mapoprotect yung protection device mo. Let's say baliktarin natin 28 ampere tapos yung load mo 32. So bago pa umabot yung load mo dun sa rated na 32 ampere niya, magti-trip na yung breaker mo, di ba? Lagi overloaded siya, lagi siyang nagti-trip. Kaya dapat mas mataas yung OCPD mo kaysa sa load total connected ampere mo. So ano ba yung between OCPD and load? Ito na si cable, IZ. Sabi niya si IZ dapat greater than IT. So si IT naman, siya nakakalculate mo base sa siya si IN divided by do sa mga correction factor mo, di ba? Kung makikita nyo dito kay step 2, di ba? Sabi niya, IT is greater than IN divided by the grouping, ambient temperature, di ba? Method of installation and ano ba si CI? Nakalimutan ko na si CI. Type of conductor use. So sabi niya, ang pinakamadaling rating para i-specify ang cable design is to calculate the maximum demand current. Kung ano yung continuous current rating ng load mo. So, correction ko lang dito, siguro sa SEWA or sa ADDC, hindi ko sigurado kung maximum demand current ang kailangan, kasi yung project ko is DEWA. So, maaring iba yung specification ni SEWA at iba ang specification ni ADDC. Pero dito sa TER na to, ang specification ni DEWA is, ang sizing ng kable is sa maximum demand current. So sabi niya, after the application of demand factor, the design current will be obtained. Sabi niya, ito yung sa load calculation nyo, di ba? Yung maximum demand factor, halimbawa, sa industrial, 1.0, residential, 0.8, sa mixed use, 0.9, di ba? Ganun. So yun ang magiging settings ng protection device nyo. And yung next is, after ng protection device, is yung cable sizing naman. So ito na yung step-by-step method sa sizing ng cable natin. So sabi, select suitable protective device rating based on calculated circuit load current, whereas the protective device current rating to be selected has to be equal or greater than the design current of the circuit. So minsan yung mga OCPD natin masyadong oversize, magiging masyadong oversize. Bakit? Kasi walang available na size sa range na yon. For example, ang nakalculate natin na protection device is ang nakalculate natin total connected load is 270 ampere. Wala namang OCPD na size niya 270 ampere or 280 ampere or 290 ampere. So either papasok siya sa 300 ampere kung meron man or sa 350 ampere or most likely sa 400 ampere ang bagsak niya. So ganun ang sinet ni selection natin base sa 7671. Kung ang nakalculate mo is 260 ampere, hindi ka naman pwede mag 200 ampere. Yun ang pinakamababang malapit sa 260 ampere, di ba? Sabi niya dapat greater than. So ang mangyayari, babagsak ka sa 400 ampere kung yun ang available na pinakamalapit. And sa Schneider, kung di ako nagkakamali, wala siyang 300 and 350. Nasa 400 ang nearest kung 260 ampere ang total connected load mo. So sabi niya, step 2, calculate the current capacity of the conductor. Sabi niya, so current capacity of conductor IT. So IN dito is yung OCPD size. I-divide mo siya sa mga correction factor. So ano ba yung mga correction factor? Tandaan niyo itong mga to. Galing lang dito sa datasheet ni DOCAB or ng cable manufacturer ninyo. So may mga pagkakataon din na hindi niyo makukuha itong mga information na to. Halimbawa sina Phelps Dodge, di ba? Oman Cable, or yung mga Nexans yan. Minsan, ang hirap talagang kumuha ng data. So kami, para hindi na kami mahirapan, although hindi naman talaga DOCAB yung ginamit namin sa project, yung ginamit namin is basta European Cable. Ang ginamit ko lang si DOCAB kasi yun ang available na information na meron ako, di ba? So sabi niya, yung air temperature, which is in Dubai, is ito yung ambient temperature natin, 50 degrees Celsius ang ginagamit natin. Saan malalaman tong 50 degrees Celsius?
di ba nandun sa introduction nyo, dun sa chapter 1 or chapter 2 nyo, meron kayong humidity and temperature ng Dubai, in-explain nyo dun sa chapter 1 and 2 ninyo, di ba? So ito yun, dapat nagko-correlate yung information na yun dito sa mga magiging gagamitin yung parameters dito. So ano yung correction factor pag ground temperature? So wala akong in-square na red kasi wala akong underground cable. Pero of course dito, ang gagamitin natin is yung project specification nyo. So dito hindi ko na siya isinali yung 50 degrees Celsius dahil nga wala naman akong magiging consideration ng underground. Pero for sure, meron siyang isang 50 degrees Celsius pag tinignan nyo dun sa manufacturer datasheet. So, yan, ito magagawin nyo rin itong mga cross-referencing na to, tsaka footnote. Kung mapapansin nyo, sabi niya rito 15. Diba? Ito yung 15. So, galing sila sa DUCAP, XLPE cables datasheet. Page 15, di ba? And ito yung basis ng IEC na ginamit ni DUCAP sa pagde-design niya ng cables. So ito naman galing to kay BS 7671. Ito yung ginagamit ng lahat pagdating sa PER, ano? Kahit yung siguro yung mga ibang batches, sigurado si BS 7671 pa rin ang ginamit sa cable sizing. So ito yung correction factor for single core or multi-core cables grouping. So ito na yung pag-group. Meron tayong 4 na klase ng group. Branch in air on a surface embedded or enclosed. So siguro na ibig sabihin yung branch in air or on a surface, ibig sabihin nakakonduit siya. Single layer on wall or floor. So ito naman kung individual run, hindi siya naka-grouping. Single layer multi-core on a perforated horizontal or vertical cable tray system. So ito na, gagamitin na si cable tray. Binigay rin siya yung corrective factor. And then yung single layer multi-core on cable ladder system or HITS. So ang pinaka-challenge lang nito, actually, lalo na kung design ng TR, pero sa inyo assessment, pero hindi ko alam kung makikita nyo kung ilang cable tray ang dumaan din, ilang circuit ang dumaan sa cable tray. Ano? Pero ang pinaka-challenge nito is imagination nyo. Kung mapapansin yung table, sabi niya, number of circuits or multi-core conductors. For example, dito tayo sa number 3, cable tray. Isipin mo niyan, kung sa main cable tray mo, ilan kaya yung circuit na dumaan doon o multi-core conductor? 5 kaya, 6, 7, and accordingly, gagamitin mo yung correction factor mo. So ako, ayaw ko sumakit ang ulo ko noon, to be honest. Ang ginamit ko, nag-average na lang ako. Either nasa 8, ganyan, 0.72, or kung namang medyo conservative ka, gamitin mo 0.73, diba? 6. At least yung, may range naman siya kung mapapansin nyo, diba? Kung ito, alam naman nyo kung single lang siya, 1, diba? 0.88, 0.82, 77, 75. So, ako ginamit ko si 0.72 kasi kung 8 run to 20 run, at least may consideration na ako ng ganong karami, di ba? At alam ko naman na maraming gaabot ng ganong karami yung mga run or cycle ko dun sa main cable tray ko. So yung susunod naman, yung grouping. Kapag ka single core. So yung single core siguro pagdating sa project ninyo, yan yung cable from the secondary side ng transformer to MDB. Kung di ako nagkakamali pagdating sa DEWA or ADDC, ang mga secondary cables from main transformer to MDB is single core na 11 numbers ata, kung di ako nagkakamali. Yung sa project ko kasi is bus duct ang ginamit ko from secondary ng transformer to MDB. Pero kapag ka ginamit, sinundan nyo yung DEWA specification, dito kayo magbabase. So dito kita nyo na kung ano agad ang, kung existing ang project nyo or kayong gumawa, kita nyo agad kung anong configuration na ginamit nyo sa site, di ba? Halimbawa, yung perforated cable tray system, itong pinakauna, sabi niya, yan yung mga gagamitin mong mga, let's say, correction factor. Sabi niya, number of cable trays or ladders, number of 3 circuits per cable tray, di ba? Pero since single circuit naman, kasi nga individual single core cable, dito ka makahulog sa 1
Ito ka lang mahulog sa 1 kasi individual lang naman ang circuit na yan eh. And then, based din yun sa BS7671. May copy naman akong in-upload dyan doon sa G Drive ninyo. Tignan nyo yung folder na from mentors. And then ito naman, correction factor for multi-core cable grouping. So ito na yung mga outgoing cable mo from MDB to MCC or SMDB. Sigurado multi-core yun at hindi individual cable yun. At hanggang sa mula MDB to SMDB or MDB to MCC and then from MCC, ESMDB, ganyan to last load, sigurado multi-core na yung gagamitin nyo. So ito na yung mga groupings ninyo pagdating doon, di ba? So ang pinaka-feasible na ginagamit dyan actually, itong last cable tray ladder or wire mesh, sabi niya, di ba? So maximum 3 circuit ang meron kayo pagdating sa and single layer cable tray lang, di ba? Ang napapansin niyo yung pinakauna 2-layer cable tray na mayroong 5 circuit or 5 cables sa taas, di ba? Ganun din yung second layer niya, may 5 cable din. So sa side, pwedeng meron kayong double layer or single layer. So accordingly, yun ang pagbabasihan nyo sa selection nitong CG or yung multi-core cable grouping. So step 3, selection of cable size to be used such that the tabulated current carrying capacity is not less than the value of the calculated rated current carrying capacity referring to BS7671. So by the way, yung DOCAB naman, base rin naman siya sa BS7671 pagdating sa cable design niya. So after na lahat ng ito, yung voltage drop will be discussed further on the succeeding session. So ito na pala siya. So IZ calculated current carrying capacity of the cable and IT calculated current carrying capacity of the cable. Itong table na to, table 28, single core cable rating, makukuha niyo rin yan sa DOCAB, manufacturer datasheet. Ito pala. Yung una pa, ito pala, sorry. Ito palang una, yung 19, makukuha niyo sa BS7671. Yan yung pangalawa naman yung single core cable sa DOCAB. Sa DOCAB datasheet nyo makuha. So, kung mapapansin nyo, ayan, itong first column, di ba? Yan na yung size ng kable na gagamitin nyo. Di ba? Yung pinakauna, let's say 50 square mm. Binigay na niya kung ano yung mga parameters niya, di ba? So, direct in ground, ampere. So, hindi mo gagamitin, kung hindi naman underground yung cable, hindi mo gagamitin to. In single way duct, ampere. Single way, ibig sabihin wala siyang kasama. Ito naman, 3D. Hindi naman yung kanina, yung diameter. Installed in air. So, madalas ito yung gagamitin mo, si installed in air. Di ba? Pag above ground, installed in air. So, itong mga voltage drop na to, for verification lang later on sa load flow, hindi naman siya gagamitin sa cable sizing nyo. So, again, yung current rating na naman, sabi niya, dito kayo nang papasok ulit kay 162. And yung voltage drop wala rin. So, okay, ibang ano na pala to, ibang size ng cable to. 175 na pala to 630. Ito naman 50 to 1000. So, ganun pa rin yung multi-port cable current rating. Makikita nyo yung mga reference in free air or on perforated cable tray. Since yung project ko, puro cable tray ang ginamit. Dito yung ginamit kong mga parameter pagdating sa sizing ng mga, let's say, load natin mismo, yung mga motor or yung mga ilaw. Ayan, kung makita nyo yung conductor dito, cross-section area sa first column, maliliit na cable lang to. So dito yung pinagbasihan ko sa BS7671. And doon naman sa multi-core cable na maliliit lang din ng sizes, ay DOCAB pa rin. Stranded copper conductor. Merong copper, merong aluminum, pero madalas naman copper ang ginagamit sa project. So ito later on topic ito kay Engineer Paul kung paano yung pag-size ng grounding natin. So ang general rule lang naman, S is less than 16 mm squared na cable size, yun yung cross-section. S is less than pala, 16 mm. Sabi niya, ang magiging cross-sectional area ng yung grounding conductor is S. Sabi niya, hindi, kung ano ang size ng conductor mo, kung less than 16 mm, for example, 4 square mm, wala kang
hindi liliit ang conductor mo, di ba? Same size pa rin kung ano ang nakaset, basta less than 16. So sabi niya, less than 16, less than S, less than 35. So ang range nito from let's say above 16 up to 35, 16 mm squared ang pwede niyong gamitin na PE conductor. Pero depende pa rin to sa project specification nyo. So sabi niya kung yung cross-section ng phase or neutral conductor is greater than 35, so ito na yung range na pangatlo, S is divided by 2. So let's say yung S nyo is 70 square mm. So S divided by 2 is 35 square mm. Pero meron tayong exception dyan. Yung grid earthing nyo, yung main earthing nyo sa project, hindi nyo gagamitan ng ganitong formula kasi meron siyang consideration sa sizing ng earthing ng project natin. May consideration ka sa OCPD settings mo pagdating sa short circuit clearing time mo. Dapat kayang i-withstand ng earthing cable yung fault mo base dun sa time ng clearing, base dun sa clearing time niya. Papunta rin tayo dun sa topic na yun. So ito yung mga basis ng project ng ano natin. So yan, branch circuit cable sizing, medyo mahaba-haba to. Basic lang. So ang design current ko 10 ampere, gagamitan kong formula. Sabi nga ni Engineer Ernie, ito lang yung gagamitin yung formula hanggang sa dulo. So ang ginamit ko sa ambient temperature 0.82. Tapos yung grouping ko 1.0 kasi mag-isa lang lighting circuit isa lang yan sa isang conduit, di ba? And yung mga CI and CC, yun yung mga ano natin, equal to 1 lang ginamit ko. Kung above ground installation. So yun nga, hindi ko na siya i-detail base rin sa mga formula and makikita nyo naman sa ano sa ating sample TERs. Halimbawa, nakalculate ko yung 17.5 ampere. Sabi ni Dewa, magre-refer ka pa lang kay Dewa, may minimum size siya na pwedeng gamitin sa lighting branch circuit which is 2.5 square mm. Kasi 17.5, si 2.0, kaya niyang dalhin ng 17.5. Ano? Pero ang siyaset sa installation ni Dewa, 2.5 square mm. So yun ang selection ko. Use 2 by 1 core by 2.5 square mm, PVC non-armored stranded copper. At equivalent kasi less than 16 siya. Ang nakalculate natin na size ng cable is less than 16. So ang equivalent ng protective conductor ko is equivalent lang sa calculated ko na main cable or sa cable size. Then ganun din naman yung iba. Ganun lang din ang application niya. Yan, cable tray ladder above ground. Pag cable tray siguradong above ground ka, di ba? SMDB, ganun din. MDB, ganun din. Sa motor cable, ganun din. Hindi ko na siya i-detail, para hindi tayo masyado magibit sa oras. Tapos, yan. Sa motor, ganyan din. So, merong mga cases, na ito pala, bus bar to, merong mga cases kasi, for example, yung nakalculate nating cable is malaki. And hindi economical na, halimbawa, 600 ampere yung nakalculate mo. Tapos wala namang cable na, hindi economical na cable mo is 600 ampere ang size niya. So i-divide mo siya into 4 runs, di ba? So tingnan ko kung may example ako nun. Wala akong example, pasensya na. Titingin tayo mamaya. So i-share ko na lang din yung sa bus bar, kung meron kayong bus bar sizing. Ang sa akin kasing bus bar, galing siya sa transformer to MDB. So ang basis ko ng bus bar sizing is yung full load ampere ng transformer ko. Diba? Hindi na ako magkakalculate ng bus bar. Hindi na ako magkakalculate ng bus bar size ko kasi kailangan ma-maximize ko yung full load current ng transformer ko. Magamit ko siya. Kasi kung halimbawa, ang transformer size ko rito is 2 MVA. Diba? 2 MVA o 2.5 MVA yata yung transformer size ko dito. And yung total connected load or full load ampere ng transformer ko is 2,880 ampere. Ang pinakamalapit na bus bar size doon is 3,200 ampere. Ay, ano bang manufacturer to? Si Beto Barata to or si ELE. So,
ang pinagbasihan ko sa bus bar sizing ko, hindi na ako nagkakalculate, yung full load current ng transformer ko. So itong voltage drop, papasok siya later on pagdating sa project natin. So yun lang, ano. Andiyan pa ba si Engineer Ernie? Wala na. Dito, sir. Engineer Ernie, pwedeng paki-share yung ano mo, yung Excel? Yung Excel na pinakita mo kanina para makita natin yung mga ano. Yan, sige sir, ilagay mo sa pinakataas, doon sa malalaki yung kable mo. Yung may run, wala ka bang may mga run dyan? Ayun, number of set, di ba? Sige, taas mo sir, taas mo. Yan. So, sige sir, okay na, i-press mo lang. So, kung nakikita nyo sir, di ba? Sige sir, ano mo lang yung sa kanina. Okay, okay na yan sir, okay na. Tapos paki-highlight sir ng yellow yung ano, yung number 1 na lang, SMDB63 Magi. Yan, number 17. Yan. Yan yung example natin, ano. So, kung makikita nyo, 'di ba, do sa column 1 niya, total connected load 471.72. So, ang diversity factor niya ginamit 1.0, yung maximum demand load niya 471.72 pa rin, 'di ba? In term of kilowatt. So ang naging current ng 471 is 851.10. And then so 851.10 yun ang design current mo, IB, di ba? Kita nyo sa age. Yan. And then so magsiselect ka ng mas mataas kay IB as per sa calculation natin kanina sa OCPD. So 1000 ampere ang MCCB, ang breaker na ginamit natin pagdating dyan, ano? So actually, check natin. May MCCB bang 1,000 sir? Meron, tama. Sige, mas economical kasing MCCB kaya MCCB yung ginamit niya kaysa sa ACB, ano? And then, so ayan na yung mga susunod. Yung rating factor natin, di ba? Grouping, yung, kumbaga yung, ano na, yung correction factor natin, yung column na yan. 0.82, 0.77, 11, then makuha natin yung IT. Yan yung conductor current carrying capacity. So pag tumingin ka kay DUCAB niyan, ano yung pinakamalapit na 1,000, meron bang 1,583 ampere na cable? Wala, di ba? So ang gagawin natin doon sa column R, Sir Ernie, column Q pala, column Q. I-divide natin yung 1,500 ampere into 4, di ba? So ang makukuha doon, ilan? Halos equivalent niya na cable size, 300. Ang laki, ano? 1583 divided by 4. So nasa 400 ampere. So yung capacity siguro ng 300 ampere is nasa ng 300 mm squared na cable is nasa 400 ampere. So ang gagamitin dyan, since meron siyang neutral, 4 core, 4 run by 4 core 300 mm squared, and yung kanyang earth conductor size is S divided by 2, which is 150. So ilang earth ba yun? Siyempre, each individual cable, isang earth, di ba? So 4 cables din siya. Di ba? So yung magiging, ano nyo, yung magiging topic nyo hanggang dyan pa lang sila sir sa may cable sizings. Tsaka calculation para hindi sila malito. So ang isang magiging advice ko, hindi lang pagdating sa TER kundi pati sa mga projects nyo sa Kaliman, sa cable sizing. Halimbawa, ang nakalculate nyo na cable is isang number lang na 300 square mm. Kasya na, di ba? Halimbawa, nakalculate na nag-arrive kayo sa 300 square mm pero isa lang run na 20 meters, di ba? Sa actual project kasi hindi ka na maka-order ng 20 meters lang na 300 square mm kung bulk ang ordering, ano? Ang minimum ordering kasi 500 meters pagdating sa ordering ng kable sa project.
So ang pinakamagandang diskarte pagdating sa cable sizing, ipagpare-pareho mo sila ng size kung malapit lang naman, di ba? Anong ibig sabihin? Kung halimbawa, ang kailangan mong cable is tulad ng ginawa ni Engineer Ernie, tingnan nyo, yung 300, halos 300, di ba? Ang ginamit niya pagdating sa mga cable sizing niya. Pwede naman siyang gumamit ng, halimbawa dito sa do sa first column na 4 core cable. Pwede naman siyang gumamit ng 6 set na 240 square mm, di ba? O kaya 6 set na or let's say 8 set ng 240 square mm siguro, di ba? Pero since i-consideration niya rin yung ibang topic, pwede nyo ilagay ito sa assessment actually. Para yung ordering nyo sa cable, and pagdating na rin doon sa chapter ng project costing and estimation nyo, makikita doon na yung discarte nyo as electrical engineer. Yung mga cable nyo, for the sake of, kasi bibili ka ng hindi economical, di ba? Bibili ka ng 240 square mm na 50 meters lang. Or kung 4 na rin yun, 100 meters lang. Whereas siguro mamamahala ka kung bibili ka sa mga maliliit na hardware, ano? Pero kung bulk ang order directly from DOCAB, tapos ang order mo is isang roll ng cable o isang drum ng cable which is minimum 500 meters, mas makakatipid ka pagdating doon. Malinaw ba mga... Para lang sa halimbawa may example ako sa sa solar power plant ko. May mga ibang inverter na maliliit lang yung yung capacity, pero same pa rin na size ng cable kasi alangan na bibili lang ako ng konti para dun sa particular inverter na yun. So lahatin yun na. Di baling mas mataas mas malaki siya, basta kapareho lang siya ng karamihan. So pagka tinanong kayo ng board na, oh, bakit yung ginawa mo? Sinize mo na cable na sobrang laki, pwede ka naman gumamit ng 240, bakit 300? So pwede niyo nating sabihin na kasi maiksi lang naman yung gagamitan ko ng 240, ginawa ko na lang 300 kasi may mga extrang cable ka pa sa ordering mo sa sa ibang DBs, parang gano'n. So dito sa akin lahat ng DBs puro 300 na lahat. So sa solar naman puro 70, 50. Kahit maliliit 50 na rin yung yung size ng cable. So pwede nating i-justify na gano'n. Tama. Ganun din yung ginawa ko doon sa akin. Yung sa akin naman, nagbase ako sa 240 square mm halos lahat. Kasi personal experience lang, halos ganun ang mga nagiging sizing nila pagdating sa mga kable na more than one run, let's say. Kaya pinagpare-pareho ko, which is maganda siyang tingnan pagdating lalo doon sa project estimate and costing. Kasi wala akong kable na 300 square mm na butal 150 meters lang, ganun, walang ganun. So pagdating sa costing, kita nila na but ganito ang ginamit mo dyan na size, but hindi na lang 4 runs na 300 square mm. But hindi na lang 1 run 300 square mm, ginawa ang pang 2 runs na 240 square mm. So ang justification ko doon, mas mahal lang 300 square mm kung bibili ka ng 300 meters lang, kasi yung markup ng retail vendor, yung vendor na nagre-retail, mas mataas kumpara kung isasama ko na siya doon sa mga 240 square mm. So pag-aralan nyo yung ganong, pagdating sa assessment, pwede kayong mag-recommend ng mga ganon kung meron man, di ba? So any question, mga sir? Nandito na pala yung iba yung kasama. Oo, sir, na-late. Yeah, okay lang, naka-record naman, di ba? I-replay na. Oo, sir. Naka-record naman, sir. Nasa kasi si Ernie, nasa Pinas. So ngayon nasa mag-alas 12 na pala. Sige Sir Leo, may tanong ka?
Sir, salamat sa presentation. May tanong lang ako sir regarding sa bus duct. Paano yung calculation lang sir, gusto ko lang may karoon lang ako ng overview. Paano siya i-calculate voltage drop from transformer to main ND. So usually kasi ganyan yung application ko ngayon So bus duct lang. Yung Salamat sa, sir. sinara ko na tayo Kaya lang. Yung sa akin kasi yung bus duct ko mula sa transformer mula sa secondary ng transformer papunta sa MDB. So tulad nga nung okay. Nasabi ko kanina, nagbase ako sa sizing ng bus duct ko dun sa full load ampere ng transformer. Ganun ang ginawa ko. Kasi ang justification ko dun, para ma-maximize ko yung full load current ng transformer ko in case magkaroon pa ako ng expansion in the future. Pero bus duct ba sir yung ginamit mo sa project o hindi? Bus duct sir, bus duct po. Pati yung TR mo ngayon? Yes sir, yes sir. Ako po. Bus duct po sir. Actually may yung board dyan. Nagkaroon ako ng problema dyan pagdating sa BE. Kasi ang sabi niya, masyadong magastos yung project mo. Ba mo pa binasdak, sabi niya. Kasi design yung akin. As a designer, dapat daw hindi na ako nagbasdak kasi daw masyadong mahal. Pero ang kasing ginamit ko naman na basdak doon is cast resin Betobar. Yung brand niya is Betobar. Cast resin siya. Kaya naman lumakas yung loob ko na gamitin yun kasi yun ang actual nakalagay sa project ko and may experience na rin akong gamitin yun. Bali siya parang cable lang din naman yung cast resin di ba? Hindi siya kamukha ng mga bus duct na may metallic enclosure. Itong cast resin parang epoxy siya or may resin siya kumbaga na nakabalot sa buong bus bar. So ang ginawa kong sizing doon is yung full load, reference sizing ko doon is yung full load capacity ng aking transformer pagdating sa sizing ko ng bus bar ko from transformer secondary to MDB. So yung sa'yo Sir Leo, doon ba siya nakalagay from transformer to MDB o from MDB to riser siya ng building? Ano lang sir, from secondary ng transformer to MDB. Okay. Kamukha lang ng akin. So may mga naman sir may mga ang ginamit ko kasi sa akin cast resin pero magkakaroon ka ng problema doon sa pagkuha ng positive and negative sequence impedance ata kung di ako nagkakamali. So ang meron na nakita ko is CEAE. I-share ko rin yung datasheet nung ginamit ko sa kasi kailangan mo yun sa voltage drop. Magiging basis ng ng calculation mo, di ba? So, ano ba ito? Resistance. Yan. Kasi ito lang ang isang problema doon. Ang mga manufacturer, lalo na kapag nasa labas ng UAE, let's say kung hindi si DOCAB, ang basis nila sa mga cable design nila is 20 degrees Celsius. So, i-convert mo pa yun ng 50 degrees Celsius. Kailangan yun. Hindi siya pwedeng i-bypass. So darating din kayo doon pagdating sa voltage drop. Lalo na yan, si Engineer Loreto yung mag-discuss. Napakakulit ni Engineer Loreto pagdating sa voltage drop na yan. So kabisado na yan. Meron pa tanong, sir? Wala na sir. Yung datasheet na lang po siguro pa. So yun na lang sir. Pero ipakita ko sige yung sa sa voltage drop lang ng ito. Kita niyo ba yung screen ko? Diba? So Yes sir. Okay, so pagdating sa mga voltage drop, iba yung mga gagamitin yung formula. Pero dapat hindi pa tayo mag-voltage drop baka kasi pero papapiyapon ko lang.
Si cosine Apektado kasi yung ano, cable sizing sa voltage drop kaya dapat siguro magkasunod yan. Hindi, ano naman, next Sunday si Engineer Loreto yung magpe-present nito. Voltage drop na. Pwede na, hindi naman masyadong malaki, magiging malaki yung ano, yung difference niya unless sa mga main cable siguro. So ito yung formula actually sa voltage drop, yung sine, ito si square root of 3 times current times the length, si cosine theta sin theta divided by number of runs. Ano? Ito si number of runs, madalas nakakalimutan din to sa voltage drop sizing. Binalik-balikan pa ng mga ibang kasama namin to kasi namintisan nila. Pero ito pagdating sa cable. Pero si bus duct, di ba? Si bus duct, ibang formula ang gagamitin mo sa kanya, hindi siya applicable doon. Yan. So si bus duct, base sa manufacturer datasheet ko sa pag-calculate ng voltage drop, ito yung binigay ni manufacturer datasheet. Meron siyang constant factor na K and then wala siyang division ng number of run kasi isang run lang naman yung bus duct, di ba? A load distribution factor. So, meron siyang calculation dito sa ano. Ibibigay ko rin sa'yo siguro to para hindi ka rin masyadong mga pa. So, ito nga sabi ko, nung umpisa ko ng project ko, ginamit ko yung actual cast resin bus bar ko, which is yung si Itacom pa lang, ginamit ko si Itacom. Di ba? Tama. Si Itacom pa lang ginamit ko. So, diyan tinanong ako ng BE diyan. Actually, tingnan niyo ang length ng bus duct ko, 15 meters lang. Sabi niya, ba't ka pa nag-bus duct? Sabi niya sa akin, masyado kang magastos mag-design. Di ba? Kasi ang project ko noon, design. So, sa inyo, kung assessment, kung bus duct ang project niyo, pwede niyong i-propose din yung cable pero i-compare nyo yung sizing, di ba? Pricing, di ba? Sa huli naman lahat ng design analysis dyan or kahit design pa, magtatalo pa rin yan pagdating sa presyo or costing ng project. So kung mas mahal yung bus duct kumpara dun sa cable, dun sa assessment, pwede mong i-recommend na cable lang na 300 square mm or hindi ko kabisado kung alam ko 11 run na single core yun sa Dewa eh. Nakalimutan ko kung anong exact size ng cable na yun. Pero kung 15 meters lang, di ba? Mag-cable ka na lang. Pero yung sa akin, since ito yung actual project ko and gusto ko rin may experience kung anong naging calculation sa actual project ko, kaya ginamit ko pa rin. Actually, sinabi na ng mentor namin to, wag kayong magbabus duct. Pero sa akin, tinuloy ko pa rin kasi gusto kong malaman din kung paano siya i-calculate. And pagdating sa mga short circuit analysis, yan, makikita rin natin kung paano yung mga analysis pagdating sa mga ganito. So, dun sa ilang part ng ano nyo, ito na, i-attach nyo tong, meron na ba kayong Excel file nito? Yung OCPD cable sizing, meron na kayo nito? Nagbigay na ba si Engineer Fred? Hello? Meron sir, meron na po. Meron na po. Okay. Naka-formula naman yun, di ba? Naka-formula naman yun. So, yung sa load schedule, sana patapos na kayo. No? Kasi ang naging, doon sa mga naunang aspirant sa batch nyo, alam nila na yung kung ano yung mga naging targets natin noon, di ba? Sana, kung ma-FOI kayo, kung ma-initial interview kayo ng September or October, pagdating sa before February, makapag-submit na kayo para February sana, final interview nyo na, di ba? Kaso kung yung pacing, yung current pacing kasi ngayon, nag-aalala ako kasi pag nakaka-chat ko si Sir Chris, marami pang naghahabol pagdating sa load schedule. So kung may mahuhuli, baka hindi natin maabot yung target na yun, di ba? Yung target na makapag submit kayo before February. So sana kung may mga nahuhuli kayong kasama is tulungan niyo sila para for the benefit of all na rin, di ba? So yun lang. Kung meron pang tanong. Sir Ernie, meron ka pa bang additional?
Wala na sir, wala na. Sa mga aspirants, halos tapos na ba sa ano, voltage drop? Sino ba yung may problema sa voltage drop? Si Berlin kaya, kumusta na sila? Sa load schedule. Kasi ano eh, sorry, voltage drop. Sa load calculation pala. Halos magti 3 weeks na yun kung sakali. Kanina sir, hindi pa yata tapos yung ano, yung load schedule niya. Pero tinatapos na nila ni Sir Chris kanina eh. Yung sa load schedule niya. Nag-meeting ba kayo kanina? Oo sir, bali nandito kami kayo na sa bahay. So tinulungan na ni Sir Chris yung sa pag-set ng load schedule niya. In-advise ko naman siya na kunin niyo lang niya yung schematic diagram ng panel, di ba? Nandun naman lahat ng load, pati nga cable size, nandun na sa schematic. Kung ABB man yun or SINIDEM, sigurado i-reflect nila dun yung kung anong kilowatt, ilang ampere, pati mga CT size nga, meron na yun. So, meron pa bang concern? So wala na Yan na lang siguro ng Sir Russell, baka pwedeng ikaw yung mag-screenshot para sa reporting ng Sige sir. reporting lang natin. Open na lang ng camera ng iba. Open na lang sir ng camera sir. Recording.